Gaano ka-challenging po? Actually ako na nag-label ng green politics dito kasi sa ibang country sila nga may green party at marami talagang tumatakbo under the banner ng mga environmental policies, at yung pag-incorporate talaga ng environmental and sustainable lens in your economic and social policies. In your case, while you don't label yourselves as under green politics, ako na yung nag-label based sa pagkakakilala ko sa inyong dalawa, no? Is it challenging? Challenging po ba mangampanya at the local level na ang banner mo laging may kasamang lens ng sustainability at saka environment? Kasi ang pagkakaalam natin sa politics sa Pilipinas, politics ng ayuda. Ano yung makukuha ko sa'yo bilang botante? How challenging is it sa context po ng Romblon, yung pagpapa-mainstream ng usaping pangkalikasan? Sige, Rod, ikaw muna bago. Tinitingnan natin kung ano yung issues ng mga tao, no? For example, sa Sibuyan Island, nakita natin na unprecedented siya, no? Yung mga pangyayari. Year 2006, even yung last year na nangyari, namulat yung mga tao, no? Namulat yung mga tao na kahit marami mga ayuda, kahit may mga alliances sa mga politicians, non-negotiable yung posisyon nila sa kalikasan. We've proven also, no, in 2011. In 2011, it was February 14, 2011, nagkaroon ng malaking mobilization, no, pagtitipon sa lalawigan ng Romblon. Mahigit about 12,000 na mga tao ang pumunta, no? At we requested the leaders to come, no, to go home. At hindi namin alam kung pupunta sila. Alam namin yung pupunta ay yung iilan lang. But they actually decided to hire a plane just to go home and to be with the people. Because there's a cost, no? And there's a force. Merong dami ng tao. Siguro doon natutunan natin na pag yung bahay mo na yung sisirain, ay hindi natin hahayaan na nanakawan tayo. And prove yun. Pero different kasi yung arena ng pangangampanya eh. Kailangan naming ipaliwanag at ipaunawa na non-negotiable ang pagprotekta sa kalikasan. Non-negotiable na sa hinaharap ay kahit na mayaman na kami, mayaman na ang tao, mayaman na tayong lahat, kung wala naman tayong malinis na tubig, wala tayong malinis na karagatan, wala na tayong mga puno na akitan at wala na tayong makukuha ng mga prutas, I think that's non-negotiable. At this is a challenge for us na ipaunawa. We don't have that millions or even billions of money, but what we can offer is a safe and sustainable future for the children's children. Medyo emotional, medyo siguro sabihin nila, ay, ang babaw naman. Pero hindi eh. Nagre-resonate ba? Nagre-resonate ba sa mga hindi pa pala panahon ng kampanya, no? Pero sa mga nakakausap nyo. At curious ako kasi ilang taon na natin ginagawa yung mga kampanya on environmental issues. Baka mas woke ang mga taga-Romblon, ano? But, ano sa pakiramdam nyo? Hinauna ko muna si Rod kasi siya yung overarching, pero based on my experience is, kasi hindi siya dapat i-tackle just as an environmental issue. So for me, it's not just green politics, but it's people politics. It's about the people. So the environment is tied to that because yung sabi nga, it's their home. And okay, if you destroy the environment, sure, meron tayong kakainin today, pero bukas, baka wala na. At yung mga anak natin, for which we are striving so hard for, we're working day to day para sa mga anak natin. Pero meron ba tayong maiiwan sa kanila? So you have to portray the environment not just as the environment per se, but how it is tied to the people and how we can live our lives. And mahalaga kasi dito is number one, communication. So dapat sapat ang efforts ng gobyerno na i-communicate yan sa tao about the issues, how it would directly impact their lives. And pangalawa is balance. So kahit ano pa man sabihin natin,
medyo long-term kasi ang perspective when we're talking about the environment. So, kailangan meron pa rin short-term, immediate, and medium-term na pakinabang ang tao. So, they have to be able to see that. And so, you mix the green politics with economics as well. Na, okay, here's something for you for today, but you have to also do your part for tomorrow. So, kailangan kasama siya. It has to be a pragmatic approach. We can't be like, oh, the environment, gano'n lang. Hindi. So, it has to always be tied to people. It has to be tied to their families, their home. It has to be in that kind of language so that there's an emotional connection to it. So, that's in my experience. Na it will resonate with people when you put it in that kind of context. Yung Romblon po, nung una tayong nag-meet, Mayor Trina, kasi napakalaki ng isyong hinaharap no, ng Romblon tungkol sa issue ng mining. The other day, guest ko dito si JB Garganera. Pinag-usapan natin yung sitwasyon ng mining sa Pilipinas, pati na rin ang conflict of interest ng maraming politicians na involved sa mining. Ngayon, merong nabigyan ng MPSA na magmina dito sa Sibuyan Island, hindi po ba? At actually, hindi pa to, yung nangyari po sa Romblon ay hindi pa full operation ng mining dapat. Ang binigay ng MGB ay exploration. Pero naging malaking issue po to, given na sinasabi nga natin na yung Sibuyan Island ay Galapagos ng Asia. Ano na po yung status nitong mining na magaganap sa Romblon? Ako yung sasagot siguro, no? And then si Mayor Trina. As of now, kasi bago sagutin, very challenging po yan, no? Kasi yung may-ari ng MPSA sa Romblon ay kamag-anak ni Senator Win Gatchalian. Tama ba? The family of Senator Win Gatchalian. Ito pong may license ng at mining sa tatakbong Romblon. congressman sa Valenzuela. Itong brother na may hawak na MPSA. Okay. So, malaki ang hindi tayo magsasabi tapos na we assume na malaki yung magiging role, no, and makapangyarihan because tatapos sa kongreso, meron pang isang kamag-anak na nasa isang department at merong senador. So kahit na sabihin hindi nanging alam or whatsoever, the name resonates and even some local politicians may be scared, no. Pero ang naging issue kasi dito ay hindi lang dahil may MPSA, no. Mahigit 20 taon na yung struggle nung Sibuyan Island. Yung sa Tablas kasi in just ilang months lang napatigil ni. Umalis yung Ivanhoe, no. Doon sa Ojongan, sa Tablas at nagtipon-tipon yung mga tao. Kung nagawang tanggalin ang lahat ng mga tenements and applications sa Tablas, after that kasi tinanggal until now walang terrestrial na mga applications. Okay. Kaya kami nagtatanong, bakit natanggal? Bakit? Sino ang nagsabi na magtatanggal, no? Kung sa Sibuyan na very critical yung ecosystem, palagay ko kung sino man yung nag-request o sino man yung nag-decide na tanggalin yung mining tenements sa Tablas, kayang-kayang tanggalin yung applications and tenements sa Sibuyan Island. Right now, ay nag-voluntary suspension, although yung voluntary, dahil sinuspend na rin talaga sila ng DNR. At yung suspension kasi is para lang sa isang area. Dalawang area sila. They can actually manage to just do whatever they wanted to do, no, kasi hindi siya klaro. At the local level, ang laging sinasabi nung local government unit, wala silang magagawa dahil ito ay sa taas na nanggagaling. Pero we've proven na yung mga tao na nagbarikada may nagawa at na-expose yung mga violations ng mining company. So, ang tinitingnan namin doon ay we can actually tell the people na meron tayong magagawa. At kung anong nagawa natin last year, kayang-kaya natin gagawin next year sa election, no? At Wait, alam Rodney, namin, so ibig sabihin dahil suspension lang to, active pa at nasa kanila pa yung kanilang MPSA. opo, yes, active pa rin sila. At kung ganoon, kung kayang-kaya ng tao na tumayo
sa palagay ko ay isusustain yung momentum, and alam naman natin na gagawin ng mining company yung lahat, no? Even involvement nila sa eleksyon. Alam naman natin na bawal, no? Bawal mag-involve yung mga extractive industries and corporations and entities. Bawal sila magpondo sa eleksyon. Pero titingnan din natin, no, at babantayan yung mga galaw nila, lalong-lalo na dahil napakahalaga ng issue, no, ng mining dito sa lalawigan. So yung question ko kasi nabanggit mo, sabi ng local governments hindi nila alam kung paano nabigyan ng license itong kumpanya, tama ba? Ang sinasabi lang lagi is national project yan. Ang nagbigay ng MPSA national, wala kaming magagawa dyan. Kasi Hindi namin pwede maipatigil. That's the position of the local government. Oo, kasi 'di ba bahagi ng mga kampanyang ginagawa natin ay kailangan at the minimum kailangan may local resolution bago umusad ang kahit anong MPSA. Local resolution mula sa LGU ng munisipyo, ganun din sa barangay, no? So, actually, gusto ko kayo i-congratulate kasi napaka malawakang mobilisasyon yung nagawa nyo at naipatigil nyo to. Pero yung po pala, mga kasama natin dito, temporary lang. Itong pagpapatigil ng Nina dito sa Romblon, binanggit na po ni Mayor Trina at ni Rodney na napakaganda ng Romblon. Marami silang isla, maganda ang mga beach nila, mas maganda pa daw sa Boracay, tama ba? So, at yung Galapagos Island po natin doon, that's a protected area. Mas marami pang flora and fauna yung binanggit ni Mayor Trina. Ano yun, Mayor Trina, kanina sabi mo? Flora and fauna. The entire European Union. Oo, see? The entire European Union. Tapos, miminahin natin. So, samahan po natin ang Romblon sa pagbabantay ng mga isla nila. Dahil katulad ng binabanggit natin, nung isang araw, yung power ng mga minero ay hindi katulad ng power ng mga mamamayan. Mas powerful ang mga minero. Pero pag yung mga mamamayan nagsama-sama, mas nagiging mas powerful yung mga mamamayan. So, sasamahan natin si Mayor Trina at saka si Rodney dyan sa pagbabantay ng isla nila. No?